Bakit kaya wala pa sina Josh? Di kaya hindi nasasama ang mga yun? Papunta na yun, babe. Baka na traffic lang. Anyway, thank you nga pala, babe, ha? Kasi it's about you and me lang naman talaga sana ang bakasyong to eh. It's okay, babe. Pwede naman tayong mag-enjoy kahit pa nandyan sila, di ba? Lalo na ngayon. Feeling ko in love ka na talaga sa akin. Tulad nitong ikinawit ang mga kamay sa liig ng kanyang nobya. Oo naman, babe. Gusto ko kasi happy ka. Tugon nitong ibinigkis ang mga kamay sa baywang nito. Dahil sa sobrang tuwa ay hindi na nga napigilan ni Sally ang sariling halikan ito kahit pa sa harap ng iilang taong naroroon. Inaamin niyang nitong mga nakaraang araw ay dala-dala niya ang kalituhan sa kanyang isipan, gawa ng mga hindi maintindihang nararamdaman niya para kay Trixie. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, ramdam niya na ulit ang pag-aalala ni Sarah at ang pagmamahal kagaya noong una silang nagkakilala. Isang bagay na matagal niyang pinagsusumamo rito para lang maging masaya. Nasa ganoon silang sitwasyon nang dumating sila ni Josh na nag-iiwas ng tingin habang nangingiti dahil sa nasaksihan, samantalang si Tanch naman ay pilit ng ngiti lamang isinalubong sa mga ito. Ayaw niyang ipakita sa mga itong naaapektuhan siya sa mga nakita, lalo na kay Sarah na ngayon hindi maalis-alis ang paningin sa kanya. Pwede ba wag mo ako masyadong pakatitigan? Dahil baka pagselosan na naman ako ng girlfriend mo at hindi din naman natin malalaman kung saan natin siya hahagilapin. Nito nang makakuha ito ng pagkakataong kausapin siya. Magsasalita pa sana siya ngunit umalis na ito sa kanyang harapan at bumalik sa kinaroroonan ng nobyong si Josh na abala sa kung anong tinitingnan sa telescope. Alam niyang nakita nito ang halikan nilang dalawa ni Sally, bagay na ipinagtataka niya kung bakit parang wala man lang itong naging reaksyon. Inaasahan niya pa naman sanang aawayin siya nito o di kaya isusungitan pero hindi nito ginawa. Kaya naman di maiwasang isipin ni Sarah na baka naman wala ng epekto kay Tanch ang pagkakaroon niya ng relasyon kay Sally at
baka natatagpuan na nito ang sariling masaya at kontento sa nobyong si Josh. Biglang nagwala ang puso niya sa dibdib at nagnanais kumuwala roon. Hindi nito matatanggap ang sinasabi ng kanyang utak na pinagsisiksikan itong hindi totoo ang kanyang mga iniisip. Para itong nagtatalo sa loob-loob niya na mismo siyang may-ari ng kanyang katawan, ay hindi rin kayang kontrolin ang kanya-kanyang ipinaglalaban ng kanyang puso at isipan. Babe, hello? Babe, bakit? May sinasabi ka? Kanina pa kita kinakausap eh. Hinahanap ko kasi ang shades kong dala pero hindi ko makita eh. Baka nailigpit mo kanina? Turon nito sa pagitan ng paghawi ng kanyang buhok na tumatabon sa kanyang muka, gawa ng malalakas na hangin sa karagatan. Kasalukuyan silang nakasakay sa isang bangka pamunta sa isla ng Camiguin. Hindi eh, pero gamitin mo na lang tong sa akin. Tugon naman niyang isinuot sa dalaga ang sunglasses niya. Wait, nakakainis ka na talaga. Tugon nito sa pagitan ng pagngiti. Bakit naman? May nagawa ba akong di mo nagustuhan? Wala. Lahat nga ng ginagawa mo gustong gusto ko eh. Hindi ko lang lubos maisip kung bakit ang sweet-sweet mo sa akin ngayon. Babe, required ba na may explanation ng lahat ng bagay? Gusto ko lang na maging masaya ka. Kaya nga tayo mag-out of town, di ba? Kasi gusto ko bumawi sa'yo. Napagdesisyonan ni Sarah na hindi pa ito ang tamang panahon upang sabihin kay Sally ang totoo. Ang totoo kasi ay nais niya talaga itong maging masaya upang kahit papano ay may maganda itong alaala kasama siya. Dahil sa sobrang kaligayahang nararamdaman ay bigla tuloy na payakap si Sally sa kanya. Kasabay naman niyon ang paglingon ni Tansya sa dako nila. Kaya naman sa di sinasadyang pagkakataon ay nagsalubong ang kanilang mga mata. Pero gaya ng nangyari kanina ay wala pa rin itong naging reaksyon dahil patay mali siya lamang itong muling itinuon ang pansin sa nagsasalitang si Josh. Marahil nga ay galit pa din ito sa ginawa niya noong nagpunta siya sa kaarawan ng ina ni Josh. Di niya naman kasi sinasadyang gawin ang bagay na iyon. Tanging nadala lamang siya sa sulusol ng alak sa kanyang katawan, kaya nahawakan niya ang maselang bahagi ng katawan nito sa isang lugar na hindi niya dapat ginawa. Bandang nasa alas 5 na ng hapon nang marating nila ang resort ni Sally sa isla ng Camiguin. Sinalubong sila ng mga katiwala ng mga ito at inihanda na ang kanilang makakain. Laki sa may kayang pamilya si Sally, pero dahil likas na sa kanya ang may sariling mundo, ay minsanan lamang siyang nagpapakita sa mga ito. Tanging mga lolo at lola lamang niya ang naroroon at ito lamang ang dahilan kung bakit siya bumabalik-balik sa lugar na iyon.
Pero sa pagkakataong ito ay naririto siya, hindi lang upang dalawin ang mga ito, kundi ang makasama at mapakilala rin sa mga ito ang kanyang minamahal na si Sarah. Ang ganda naman pala talaga rito sa inyo, Sally. Bukod sa malamig at preskong hangin, feeling ko ang babait din ng mga taga rito. Oo naman, malayong malayo sa syudad. Sige, kain lang kayo ha, huwag kayong mahihiya. How about you, Tench? Okay ka lang ba? Oo naman. Very relaxing ang paligid. Ang sarap siguro tumira dito. Okay lang. Yun ay kung kasama mo ang taong pinakamamahal at nagmamahal sa'yo. Tugon nitong nakangiti habang nakatingin kay Sarah na nagawa pang halikan ang kanyang noo sa kabila ng pagnguya nito. Hindi ulit ito nakaligtas sa mga mata ni Tansh at sa totoo lang ay nanggigigil na talaga siyang sumbatan ito. Alam niyang nananadya talaga itong pagselosin at inisin siya, bagay na hindi siya bibigay upang sabihin na nagtagumpay ito sa pambibis. Malungkot na nahiga si Trixie sa kanyang kama habang inaalala ang masasayang eksenang kasama si Sally. Noong araw na nagpaalam ito sa kanyang magbabakasyon sila ni Sarah, ay nakaramdam talaga siya ng bigat sa pakiramdam na para bang may kurot sa kanyang dibdib. Ilang araw na niyang pinag-iisipan ang mga bagay na nagpapalito sa kanya, na kahit hindi siya sigurado pero alam niya sa kanyang puso na may kakaibang espesyal sa loob-loob niya ang nararamdaman niya para rito. Bagay na pilit niya din iwinawaglit sa kanyang dibdib dahil may boyfriend siyang tao. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang tuluyan na nga siyang makatulog. Samantala, nagising na lang siya bigla nang may maramdaman ng kung anong matutulis na bagay sa kanyang balikat, paakyat sa kanyang leeg. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nasilayan niya ang mukha ng kanyang nobyong si Mike. Mike? Imbis na sagutin siya ay siniil siya nito ng halik sa mga labi. Isang bagay na hindi niya tinutulan. Pagkos ay hinayaan lamang niyang angkinin siya nito. Gusto niyang maramdaman na siya ay isang babae at iyon lamang ang tanging paraan upang pawiin ang namumuong kabaliwan niya sa babae, sa isang Sally. Ano? Magkasama kayong dalawa sa isang kwarto? Gulat na pagkakasabi ni Sarah nang marinig ang mga katagang sinabi ng kanyang nobyang si Sally. What's wrong, babe? They are adults. Tsaka mag-boyfriend kaya sila.
For sure, okay lang yun kay Tanj. Di ba, Tanj? Oo naman. Thanks anyway, Sally. Tugon nitong nakangiti matapos kuhanin ang susi sa mga kamay nito. Siya namang pagdating ni Josh, dala-dala ang kanilang maleta. Han, saan na nga ba ang kwarto mo at mailagay ko na itong mga dala-dala mo? Diyan, pasok mo lang dyan. Dito? You mean, magkasama tayo sa isang kwarto? Why not? Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Let's get inside na. Bukas na tayo gumala. I feel sleepy na din. Naiwang nasa labas si Sarah sa mga oras na iyon habang si Sally naman ay naging abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Magkatabi lang ang kanilang mga kwarto at di maiwasan ni Sarah ang huwag magalit sa puntong iyon. Sapat na dahilan upang makaganti sa kanya. Naiinis siya dahil hinahayaan niya lamang itong gawin ito sa kanya. Josh? Okay lang ba kung... Don't worry, Tanj. Dito na lang ako higa sa sofa. Tugon nito nang mabasa ang nais niyang sabihin. Salamat, Joshua. Of course, honey. Di ba sabi ko naman sa'yo, nandito ako lagi para intindihin ka. At hindi ako gagawa ng isang bagay na salungat sa gusto mo. Nangislap ang kanyang mata habang pinapakinggan ang mga tinura nito. Wala na talaga yata siyang masasabi sa sobrang kabaitan at pag-uunawang ipinapakita nito. Kaya naman naisipan niyang yakapin ito dahil deserve nito kahit papano ang pakiramdam ng isang pagmamahal. Matapos ang mga nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Mike, ay mas lalo lang gumulo ang kanyang utak dahil may kung anong bahagi ng katawan niyang nagsasabing hindi ito sapat at meron talaga siyang ibang hinahanap-hanap. At kung bakit si Sally pa din ang laman ng isip niya, kahit pa si Mike ang kasakasama niya, ang kahalikan niya, ang kalaro niya sa gabing iyon. I miss you so much. Nitong mas lalo lamang siyang ikinulong sa mga matitigas at malaking bisig nito. Babe, hindi ka pa ba papasok? I'm ready. Nito sa pagitan ng may makahulugang ngiti. For a while, babe. Just give me 5 minutes. Tugon naman niyang kinindatan ito.
Nakita niyang ngumiti rin ito ng pagkatamis-tamis bago isinuot ang earphones na nakasabit sa kanyang leeg. Mahilig kasi talaga itong makinig ng music kapag ayaw muna nitong matulog. Wala na talaga yatang pag-asa na lumabas si Tansha sa kwarto nila ni Josh. Sa isip-isip niya ay baka may kung anong nangyayari sa dalawa. Gusto niyang kausapin ito at pagalitan. Pero paano? Paano niya magagawang palabasin ng kwarto ang dalawa? Hanggang sa napangiti na lang siya sa kanyang naisip gawin. Napapapikit na si Tansha sa mga sandaling iyon dahil sa labis na pagod gawa ng mahabang biyahe. Ngunit bigla na lang nawala ang kanyang pagkaantok nang marinig ang sunod-sunod na sigaw ng isang boses na pamilyar sa kanyang pandinig. Dali-dali siyang lumabas sa kwarto at iniwan ang mahimbing na natutulog na si Josh. Anong nangyari? Bumungad agad sa kanyang paningin si Sarah na ngayon nahihirapang tumayo dahil sa sakit na iniinda sa kanyang binte. Sakit eh. Nadulas ako bigla. Ha? Bakit kasi hindi ka nag-iingat eh? Tugon naman itong pilit siyang inilalayan. At nang mapansing mukhang wala na yatang ibang nakarinig sa sigaw niya maliban kay Tansh, ay inayos niya na ulit ang sarili at tumayo ng matuwid. Kasabay niyon ay ang pagsalubong ng dalawang kilay nitong napatingin sa kanya. Ako ba'y niloloko mo, Sarah? Masisisi mo ba ako, Tansh? Alam mo naman siguro kung bakit gusto kong lumabas ka sa kwartong yan. Aniya sabay turo sa direksyong kinaroroonan ni Josh. So anong gusto mong gawin ko? Hindi ako matulog at magpahinga? Ganun ba? Bakit ka pumayag na sa iisang kwarto lang kayong dalawa? May option naman eh, diba? Look, Sarah, hindi na tayo mga bata. Tama naman si Sally. Mag-boyfriend kami at normal lang yun na magsama kami sa iisang kwarto. Tsaka, kayo din naman na. What? Wala ka na ba talagang pakialam sa nararamdaman ko, Tansh? Ito ba ang dahilan kaya ka sumama dito? Kasi para ipamukha sa akin yung mga ginagawa mo sa akin ngayon? Excuse me lang, Sarah Garcia. Huwag mong ipapahid sa akin ang kalandi ang ginagawa niyo ng girlfriend mo, ano? Lahat ng nakita ko, pinalampas ko. Wala kang narinig sa akin, di ba? Tapos ngayon, ako pa talaga itong pag-iisipan mo ng masama. Napaka-unfair naman nun. Unfair? Ngayon lumalabas na talaga sa bibig mo ang words na yan? So kaya mo ba gustong makatabi si Josh? Kasi para makaganti sa akin? Para quits na tayo, ganun ba? Diyos ko naman sa'yo, Sarah.
I guess walang patutunguhan ng usapang ito. Mabuti pa matulog ka na dahil pagod na akong pakipagtalo sa'yo. Tansh, don't do this to me. Sarah, please. Bumalik ka na sa girlfriend mo. Huwag mong gawin sa akin to, Tansh. Nakikibusap ako. Aniyang mariing hinawakan ang kanyang braso. Huwag mong hintayin na mawalan ka ng dahilan para pagkatiwalaan ako, Sarah. Bitawan mo ako kung ayaw mong tuluyan kong gawin ang isang bagay na kinatatakutan mo. Mahina, ngunit mariin itong pagkakasabi. Dahilan upang luwagan ito ang pagkakahawak sa kanyang braso, hanggang sa tuluyan na siya nitong binitawan.